Isuot mo ito, Clarice. Ikaw ang karapat-dapat na reyna ng pamamahay na ito, hindi ang baog na yan. Habang hawak ni Marissa ang positibong resulta ng kanyang ultrasound sa loob ng kanyang bulsa, gumuho ang 12 taon niyang pagsisilbi nang marinig ang boses ng kanyang biyen sa harap ng lahat ng bisita. Doon niya nalaman bago pa man maisilang ang kanyang anak ipinamigay na ng kanyang asawa ang upuan nito sa kanilang hapagkainan. Nakatayo si Marissa sa lilim ng malaking puno ng mangga sa bakuran malapit sa buffet table na puno ng mga mamahaling handa para sa ika-65 kaarawan ni Doña Lydia. Ang bawat dekorasyon mula sa mga mamahaling kurtina hanggang sa mga bulaklak na dinala pa mula sa Maynila ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Sa gitna ng maliit na entablado sa hardin, nakatayo si Ramon ang kanyang asawa na may hawak na baso ng alak, katabi ang kanyang ina at si Clarice, ang 26 na taong gulang na accountant ng San Jose Private School kung saan nagtuturo si Marissa. Ang sing-sing na ginto na pag-aari ng pamilya de los Reyes na matagal nang ipinangako ni Doña Lydia na ibibigay kay Marissa kapag nagkaanak ito, ay kumikislap na yon sa daliri ni Clarice. Nanginginig ang mga kamay ni Marissa sa loob ng kanyang bulsa. Doon sa maliit na piraso ng papel na hawak niya, nakasulat ang katotohanang matagal niyang ipinagdasal at hiningi sa Diyos 8 linggong buntis. Ito ang himalang hinintay niya sa loob ng 12 taon ng pagtitiis sa mga masasakit na salita ng biyena, ang sa mga mamahaling gamot sa fertility at sa malamig na pagtrato ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man niya masabi ang balita ang kanyang biyenan ay nagtaas ng baso sa harap ng mga guro, kaibigan sa parokya at mga kilalang tao sa komunidad ng Iloilo. Ang boses ng matanda ay puno ng garalgal ng peking emosyon ng magsalita ito. Ngayong gabi, ipinapakilala ko sa inyo ang babaeng magdadala ng tunay na tagapagmana ng pamilya de los Reyes. Si Clarice. Parang nawala ng hangin sa paligid. Ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay at kasamahan sa trabaho ay tila mga karayom na dumuot sa pandinig ni Marissa. Naglakad siya patungo sa likod ng entablado upang komprontahin ang asawa. Ngunit bago pa siya makalapit, hinawakan siya ni Ramon sa braso at marahas siyang hinila patungo sa madilim na pasilyo malapit sa garahe upang umiwas sa mga mata ng bisita. Ramon, ano ito? Bulong ni Marissa. Sinubukan niyong panatilihing kalmado at may dignidad ang kanyang boses, kahit na nangangatog ang kanyang buong katawan. Anong ibig sabihin ng kahihiyang ito sa harap ng aking mga kasamahan sa paaralan? Tumingin si Ramon sa kanya ng walang bakas ng pagmamahal, walang kahit kaanting awa sa mga matang dati, ay nangako ng walang hanggang proteksyon. Kahihiyan, Marisa, ito ang katotohanan. Pagod na ako. Pagod na si Mama. 12 taon tayong kasal pero wala kang naibigay sa akin kundi kabiguan. Hindi ko hahayaang mamatay ang pangalan ng pamilya ko dahil lang sa kawalan mo ng kakayahang magkaanak. Kawalan ng kakayahan. Gustong sumigaw ni Marissa. Gustong-gusto niyang ilabas ang papel ng ultrasound mula sa kanyang bulsa at isampal ito sa mukha ng asawa. Ngunit ang malamig at puno ng put na titig ni Ramon ay nagpatigil sa kanya. May kung ano sa kanyang sinapupunan ang tila kumurot sa takot. Isang malakas na babala ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip, kailangan niyang protektahan ang kanyang anak mula sa galit at kasamaan ng pamilyang ito. Kung malalaman nilang buntis siya, baka gamitin nila ang kanilang kapangyarihan upang ilayo sa kanya ang bata pagkapanganak. Lumitaw si Clarice sa dulo ng pasilyo, may hawak na baso ng champagne at nakasuot ng pulang sutlang damit na tila sumisimbolo sa kanyang tagumpay. Walang bakas ng hiya sa mukha ng bata, kundi isang mapang-aping ngiti ang nakaguhit sa mga labi nito. Marissa, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Alam naman ng lahat na nanatili ka lang sa bahay na ito dahil sa utang na loob ng pamilya mo kay Tita Lydia nang mamatay ang tatay mo na baon sa utang. Ngayong wala ka ng silbi, oras na para ibigay mo ang lugar na hindi kailanman naging sa iyo. Utang na loob. Napaatras si Marissa, ang kanyang puso ay tila pinipiga.
Ang kanyang yumaong ama si Nestor ay isang marangal na tao na palaging nagtuturo sa kanya na huwag hahayaang tapakan ng sinuman ang kanyang pangalan. Ngunit sa loob ng 12 taon, naniwala siya sa kasinungalingan ni Doña Lydia na ang pamilya de los Reyes ang nagligtas sa kanya mula sa kahirapan pagkatapos ng trahedya ng kanyang ama. Bago pa siya makasagot, narinig niya ang malalakas na kalas na mga gamit sa labas ng harden. Mabilis na lumabas si Marissa at doon ay sumabog ang kanyang dibdib sa galit. Nakita niya ang 2 katulong na nagtatapon ng kanyang mga lumang maleta sa damuhan sa tabi mismo ng gate ng bahay kung saan abala pa rin ang mga bisita sa pagkain. Si Doña Lydia ay nakatayo sa balkon nakatingin sa kanya mula sa itaas ng may matinding panghahamak. Umalis ka na sa pamamahay ko, Marissa. Sigaw ng matanda sapat na malakas para marinig ng mga bisitang kunwari ay walang nakikita ngunit matalas ang mga pandinig. Ang bahay na ito at ang lahat ng perang ginamit mo para sa mga walang kwentang gamot mo ay galing sa bulsa ng anak ko. Wala kang karapatan sa kahit 1 sentimo ng pamilyang ito. Tiningnan ni Marissa ang kanyang mga maletang nakabukas kung saan ang ilan sa kanyang mga libro sa pagtuturo at mga personal na gamit ay nagkalat sa lupa. Ang kanyang mga kasamahan sa paaralan ay umiwas ng tingin. Ang ilan ay nagbubulungan sa likod ng kanilang mga abaniko habang ang iba ay nakikitang nakangisi. Ang kahihiyang ito ay tila isang mainit na sampal na sumira sa kanyang labin 2 taong pagtitiis. Inayos ni Marissa ang kanyang nagulong buhok. Itinaas niya ang kanyang baba, hindi pinansin ang mga luhang nagbabadyang pumatak at nagsimulang maglakad patungo sa gate ng may tuwid na likod. Hindi niya pinulot ang mga nagkalat na damit sa damuhan. Iniwan niya ang mga ito bilang simbolo ng kanyang huling ugnayan sa impyernong iyon. Ngunit nang makalampas siya sa malaking bakal na gate ng bakuran, isang matalim at tila pumupunit na sakit ang gumuhit mula sa kanyang likod patungo sa kanyang puson. Napahinto siya sa tabi ng pader ng bakod, napakapit ng mahigpit sa malamig na semento. Ang hangin ng gabi sa Iloilo ay biglang naging napakalamig at mahirap hingahan. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang palda upang hawakan ang kanyang hita. Nang iangat niya ang kanyang mga daliri sa ilalim ng malamig na liwanag ng post ng kuryente sa kalsada, nakita niya ang malapot at pulang likido na basa pa. Huwag! Huwag ang anak ko! Bulong niya ang kanyang boses, ay napuno ng matinding takot na hindi niya kailanman naramdaman noon. Nang hina ang kanyang mga tuhod at nawala ng lakas ang kanyang buong katawan. Unti-unting gumuho si Marissa sa tuyo at maalikabok na kalsada sa labas ng gate habang sa loob ng bakod ang masayang tugtog ng saxophone mula sa kaarawan ni Doña Lydia ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa gabi. Tila walang pakialam sa buhay na unti-unting nawawala ng lakas sa labas ng kanilang pader. Puti ang kisame, malamig ang hangin at may kakaibang amoy ng gamot at alkohol ang dumaan sa kanyang pang-amoy. Nang idilat ni Marissa ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang patak ng likido mula sa nakasabit na swero sa kanyang tabi. Agad niyang inilagay ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang puson, may kung anong takot ang sumakop sa kanyang puso nang maalala ang huling nangyari bago siya mawala ng malay sa labas ng gate ng pamilya de los Reyes. Huwag kang mag-alala, ligtas ang bata. Isang malumanay na boses ng doktor ang narinig niya mula sa gilid. Ngunit kailangan mong mag-ingat, Marissa. May banta ng pagkalaglag ang iyong sinapupunan dahil sa matinding stress at pagod. Kailangan mo ng ganap na pahinga at iwasan ang anumang bagay na magpapalala ng iyong emosyon. Huminga ng malalim si Marissa, pumatak ang isang luha ng pasasalamat mula sa kanyang mga mata. Buhay ang kanyang anak. Ang maliit na tibok ng puso sa loob niya ay patuloy na lumalaban para mabuhay kahit na ang buong mundo sa labas ay gumuho na. Ngunit ang kapayapaang yon ay agad na naputol nang bumukas ang pinto ng pribadong kwarto ng ospital. Hindi ang kanyang na si Elena ang pumasok, kundi si Ramon. Walang dalang, bulaklak, walang bakas ng pag-aalala sa mukha,
kundi isang mamahaling katad na folder ang hawak nito sa kanyang kanang kamay. Iwan mo muna kami, Doc. Seryosong utos ni Ramon sa doktor Na tila ba pag-aari niya ang buong ospital. Nang sumara ang pinto, lumapit siya sa kama ni Marissa at itinapon ang folder sa ibabaw ng kanyang kumot. Nalaman ko sa doktor na buntis ka, panimula ni Ramon ang kanyang boses ay walang anumang init ng isang ama. Isang himala pagkatapos ng 12 taon. Ngunit hindi nito mababago ang sitwasyon natin, Marissa. Huli na ang lahat para sa atin. Tiningnan ni Marissa ang kanyang asawa ng may matinding pait. Narito ka ba para kumustahin ang anak mo o para siguraduhin patay na ako? Inisiyan siya ni Ramon, isang nising puno ng kalkulasyon. Narito ako para iligtas ka kung makikinig ka sa akin. Nagsimula na ang audit sa paaralan ng San Jose. May nawawalang 2 milyong piso sa pondo at ang lahat ng pirma sa mga check at dokumento ng pautang ay sa iyo, Marissa. Namilog ang mga mata ni Marissa sa gulat. Ano ibig mong sabihin, wala akong pinipirmahang anuman ikaw at si Clarice ang may hawak ng pananalapi ng paaralan? Sino ang maniniwala sa iyo? Tugon ni Ramon habang binubuksan ang folder at ipinapakita ang mga dokumento. Narito ang mga pirma mo, Marissa. Perpekto ang pagkakagaya. Sa mata ng batas at ng Board of Trustees ng paaralan, ikaw ang kumuha ng pera. Kung magpapatuloy ang kaso, mabilis ka makukulong. Ginawa niyo ito sa akin. Bulong ni Marissa, ang kanyang boses ay nanginig sa galit. Pinlano niyo ito ni Clarice para gawin akong pain habang ninanakawan ninyo ang paaralan. Huwag ka nang sumigaw, baka makasama sa bata. Malamig na banta ni Ramon habang itinuturo ang kanyang tiyan. Narito ang kasunduan. Pirmahan mo ang pag-amin na ito na ikaw ang nagkamali sa pananalapi dahil sa utang ng iyong yumaong ama. Kapalit nito, hindi ka namin ipapakulong. Bibigyan kita ng buwan ng sustento para manirahan sa malayang probinsya hanggang sa makuha ko ang bata pagkapanganak mo. Ano? Tila sinaksak ang puso ni Marissa. Gusto mong kunin ang anak ko? Isang kriminal na ina? Sa tingin mo ba hahayaan ng batas na manatili sa iyo ang bata kung ayaw mong mabulok sa kulungan at makuha ko pa rin ang anak ko ng permanente sa pamamagitan ng korte, pirmahan mo ito ngayon din? Diin ni Ramon sabay abot ng panulat sa kanya. Tiningnan ni Marissa ang panulat pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ng lalaking minahal niya ng mahabang panahon. Nakita niya ang isang halimaw na walang kaluluwa. Ang pag-ibig na naramdaman niya noon ay tuluyang napalitan ng isang malamig at matigas na pader ng determinasyon. Hindi ko pipirmahan yan, dahan-dahang sagot ni Marissa, bawat salita ay puno ng bigat. Hindi ko ibibigay ang aking anak sa isang magnanakaw at manlulokong katulad mo. Nagbago ang mukha ni Ramon, naging pula ito sa galit. Marahas niyang binalik ang panulat sa folder at tiningnan si Marissa ng may pagbabanta. May 24 na oras ka para mag-isip, Marissa. Bukas ng gabi kapag bumalik ako rito at wala pa ang pirma mo, personal kung tatawagan ng mga pulis para kaladkarin ka palabas ng ospital na ito. Padarag na isinara ni Ramon ang pinto. Pagkaalis niya, iniwan ng malamig na katahimikan sa loob ng kwarto. Nanginginig ang buong katawan ni Marissa, ngunit hindi na siya umiyak. Alam niyang wala na siyang oras. Kung mananatili siya sa Iloilo, sisirain siya ng pamilya de los Reyes. Kinuha niya ang kanyang telpo no sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng kama at mabilis na dinalial ang nag-iisang numero na alam niyang makakatulong sa kanya. Nang sumagot ang kabilang linya, hindi na napigilan ni Marissa ang kanyang boses na manginig. Tita Elena, tulungan niyo po ako. Madilim at basa ang mga lansangan ng Iloilo ng gabing iyon dahil sa walang tigil na ambon. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, pinilit ni Marissa na bumangon. Pinalitan niya ang kanyang suot na hospital gown ng isang simpleng blusa at palda bago dahan-dahang lumabas ng kwarto habang ang mga nurse ay abala sa kanilang mga papel sa dulo ng pasilyo. Bawat hakbang niya ay tila may kasamang panalangin.
Alam niyang kapag sumikat ang araw ang ospital na ito ay magiging isang bitag kung saan naghihintay si Ramon kasama ang mga pulis. Sumakay si Marissa ng taxi patungo sa Dumangas Port. Doon sa gitna ng ingay ng mga makina ng sasakyan at amoy ng krudo, bumili siya ng tiket para sa huling biyahe ng Roro Ferry patungong Bacolod. Habang naglalakad sa tulay, patungo sa malaking barko, mahigpit niyang binalot ng kanyang manipis na jacket ang kanyang tiyan. Ang bawat hampas ng malamig na hangin mula sa dagat ay tila nagpapaalala sa kanya na wala na siyang babalikan. Umupo si Marissa sa isang sulok ng deck ng barko malayo sa ibang mga pasahero. Habang unting lumalayo ang barko sa pantalan, tiningnan niya ang papaliit na mga ilaw ng lungsod ng Iloilo. Doon niya ginugol ang 12 taon ng kanyang buhay bilang isang tapat na asawa at guro. Ngunit na yon, umaalis siya na parang isang kriminal sa gitna ng kadiliman. Lalaban tayo, anak, bulong niya sa kanyang sarili habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Hindi ka lalaki sa piling ng mga taong kayang sumira ng buhay ng iba para lang sa pera. Makalipas ang ilang oras ng paglalakbay sa tahimik at madilim na karagatan, dumaong ang barko sa Bredco Port sa Bacolod. Sa labas ng terminal, naghihintay ang kanyang dina si Elena. Nang makita siya ng matanda mabilis, itong lumapit at mahigpit siyang niyakap. Walang maraming tanong, walang panunumbat. Ramdam ni Marissa ang init ng tunay na pamilya na matagal nang ipinagkait sa kanya sa tahanan ng mga De Los Reyes. Sumakay sila sa lumang jeep ni Tita Elena patungo sa isang maliit na sakahan sa labas ng lungsod. Ang paligid ay napapaligiran ng matatayog na puno ng tubo na sumasayaw sa hangin ng madaling araw. Ang simpleng bahay kubo na may bubong na nipa at mga dingding na kawayan ay tila isang paraiso ng kapayapaan para kay Marissa. Pagkapasok sa bahay, agad na naghanda si Tita Elena ng mainit na salabat para sa kanya. Uminom ka muna nito, Marissa. Kailangan mong magpalakas para sa bata. Ligtas ka na rito sa Bacolod. Walang makakasakit sa iyo rito. Nayak si Marissa habang hawak ang mainit na baso. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw ng matinding takot, naramdaman niyang makakahinga na siya ng maluwag. Ang katahimikan ng gabi sa sakahan ay tila isang malambot na kumot na nagpapatulog sa kanyang pagod na isip at katawan. Inihanda ni Tita Elena ang isang maliit na silid para sa kanya na may malinis na unan at banig. Humiga si Marissa at sa wakas naramdaman niya ang antok na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ngunit, bago pa man niya maipikit ang kanyang mga mata, biglang nyanig ng panginginig ang kanyang telepo sa ibabaw ng maliit na lamesa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nag-atubile si Marissa ngunit sa huli ay sinagot niya ito. Isang pamilyar na boses ng isang kapwa-guro mula sa San Jose School ang narinig niya na tataranta at bumubulong. Marissa, mabuti naman at sinagot mo. Kailangan mong magtago. Nalaman ko sa opisina kanina na formal nang naghain ng demanda si Ramon sa pulisya. Inakusahan kanya ng pagnanakaw ng pondo ng eskwelahan at pagtakas sa probinsya. May hawak silang warrant para hanapin ka. Natigilan si Marissa, ang hawak niyang telpono ay tila naging kasing lamig ng yelo. Hindi sumikat ang araw na may kapayapaan sa puso ni Marissa. Matapos ang tawag na nakuha niya kagabi, bawat kaluskos ng dahon ng tubo sa labas ay tila tunog ng paparating na sasakyan ng mga pulis. Nakaupo siya sa hapag-kainan, nakatitig sa kanyang tasa ng kape na lumamig na. Huwag kang magpanik, Marissa. Dahan-dahang hinarakan ni Tita Elena ang kanyang kamay. Hindi ka nila madaling mahanap dito. At higit sa lahat, hindi ka isang kriminal. Pero tita, paano ang utang na loob natin sa kanila? Tanong ni Marissa. Ang boses ay puno ng pagod. 12 taon kong narinig kay Doña Lydia na wala akong karapatang magreklamo dahil ang pamilya nila ang sumagip sa akin at magbayad ng mga utang ni Papa nang mamatay siya. Kaya kahit anong saktan nila ako, pakiramdam ko ay may utang ako sa kanila. Natawa ng mapait si Tita Elena at binitawan ang kanyang hawak na sandok.
Napakalaking kasinungalingan, Marisa. Ang tatay mo na si Nestor ay isa sa pinakarespetadong engineer dito sa Negros at sa Iloilo. Kailanman ay hindi siya nabaon sa utang. Namilog ang mga mata ni Marisa. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ngunit ang bahay na tinitirhan namin sa Iloilo? Halika, may ipakikita ako sa iyo. Hila sa kanya ni Tita Elena patungo sa isang maliit na bodega sa likod ng bahay. Doon sa ilalim ng mga lumang kagamitan sa bukid ay may isang lumang baul na yari sa matigas na kahoy ng nara. May kaunting alikabok ito, ngunit halatang iningatan sa loob ng maraming taon. Binuksan ito ni Tita Elena gamit ang isang kalawanging susi. Sa loob ng baul ay maayos na nakasalansan ang mga lumang blueprints, mga notebook na puno ng mga drawing ng gusali at mga personal na dokumento ni Nestor. Nang hawakan ni Marisa ang isang lumang T-square ng kanyang ama, tila naramdaman niya ang init ng kamay nito. Inilabas ni Tita Elena ang isang makapal na kulay kayumanging sobre na may selyo ng notaryo. Bago namatay ang tatay mo dahil sa kanyang karamdaman, alam niyang mabilis na nanghihina ang kanyang katawan. Ang tanging inaalala niya ay ang iyong kinabukasan dahil napakabata mo pa noon. Binili niya ang lupang tinitirhan ninyo ngayon sa Iloilo mula sa isang pamilyang Kastila. Kinuha ni Marisa ang mga papel mula sa loob ng sobre. Ang kanyang mga mata ay nagbasa sa bawat linya ng lumang kasunduan. Naroon ang mga opisyal na resibo ng buong kabayaran na may lagda ng kanyang ama. Ngunit bakit nakapangalan kay Doña Lydia ang titulo? Takang tanong ni Marisa habang nakatingin sa kopya ng dokumento. Dahil ang asawa ni Lydia ay pinsan ng tatay mo at isang abogado, paliwanag ni Tita Elena. Gumawa sila ng isang kasunduan na pansamantalang ipapangalan ng titulo kay Lydia habang ikaw ay nag-aaral pa sa ilalim ng kondisyon na ang bahay ay ganap na maililipat sa iyo kapag ikaw ay nag-asawa o nagkaanak. Ang karapatan lang ni Lydia ay manirahan doon habang nabubuhay siya. Ang buong pera na ginamit sa pagbili ng bahay na yon ay galing sa pawis at dugo ng tatay mo. Nanginig ang mga labi ni Marisa. Ang bahay na naging saksi sa kanyang 12 taon ng pagkaalipin, ang bahay kung saan itinapon ang kanyang mga maleta na parang basura, ay pag-aari pala ng kanyang sarimen tama. Walang utang na loob na dapat bayaran. Ang pamilya de los Reyes ang nagnakaw ng kanyang disare at gumawa ng kasinungalingan upang kontrolin ang kanyang buhay. Ibig sabihin, hindi ako isang pulubi sa sarili kong tahanan, bulong ni Marisa kasabay ng pagpatak ng kanyang luha sa lumang papel. Hindi, Marisa. Ikaw ang nag-iisang reyna ng bahay na yon, sagot ni Tita Elena nang may pananalig. Habang maingat nilang ibinabalik ang mga dokumento sa sobre, biglang tumunog ang telepono ni Tita Elena. Isang matandang abogado na kaibigan ng pamilya sa Bacolod ang tumatawag. Elena? Panimula ng abogado sa kabilang linya, ang boses ay seryoso, nguwit may dalang pag-asa. May magandang balita ako. Nahanap ko ang opisyal na kopya ng makatagong annex ng huling habilin ni Nestor sa lumang archive ng probinsya. At may hawak akong katibayan na magpapatunay na ang titulo ng bahay sa Iloilo ay hindi kailanman naging legal na pag-aari ni Lydia de los Reyes. Sa loob ng opisina ni Ate Ramos sa Bacolod, ang hangin ay puno ng amoy ng mga lumang libro ng batas at papel. Si Ate Ramos, isang matandang lalaki na may maputing buhok, ngunit may matalas na mga mata, ay magiliw na tinanggap si Marisa at si Tita Elena. Nestor was a great man, Marisa, panimula ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Noong nabubuhay pa ang tatay mo, palagi niyang sinasabi sa akin na ang bawat proyekto na ginagawa niya ay para sa munting prinsesa niya. Kaya nang mamatay siya, masakit para sa akin na makitang napunta ka sa pangangalaga ng mga de los Reyes. Inilapag ni Ate Ramos ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang kahoy. Binuksan niya ito at ipinakita ang 2 dokumento na may opisyal na selyo ng gobyerno. Ito ang unang dokumento, turo ng abogado, sa isang lumang papel na may kupas na lagda.
Ito ang opisyal na adoption decree mula sa Pavia, Iloilo, 40 taon na ang nakakaraan. Si Ramon ay hindi tunay na anak ni Lydia at ng kanyang yumaong asawa. Siya ay inampun lamang mula sa isang ampunan noong siya ay 3 taong gulong pa lamang. Napatakip ng bibig si Marissa sa gulat. Inampun lang si Ramon, pero palaging ipinagmamalaki ni Doña Lydia ang kanilang dugong bughaw at ang kadakilaan ng kanilang pamilya. Yun din ang dahilan kung bakit niya ako tinawag na baog at pilit na ipinagtabuyan. Iyan ay dahil sa ikalawang dokumentong ito, seryosong sagot ni Ate Ramos, sabay abot ng isang kopya ng kasunduan ng trust fund na nilagdaan ng tatay ni Marissa at ng yumaong asawa ni Lydia. Ayon sa huling habilin ng tatay mo ang bahay at lupa sa Iloilo, ay ibinigay sa pamilya de los Reyes sa ilalim ng isang kondisyon, mananatili ito sa kanila habang walang tunay at biyolohikal na anak si Lydia na magpapatuloy ng ari-arian. At dahil inampun lang si Ramon ang karapatan sa bahay na iyon, ay otomatikong babalik sa iyo, Marissa, sa oras na magkaroon ka ng sarili mong anak. Si Lydia ay may karapatan lamang manirahan doon. Ngunit mawawalan siya ng karapatan sa sandaling subukan kanyang paalisin. Napangiti ng mapait si Marissa habang hawak ang mga dokumento. Ang buong buhay ng pamilya de los Reyes, ang kanilang karangyaan, ang kanilang kayabangan, at ang kanilang pagiging malupit ay nakatayo pala sa isang malaking kasinungalingan. Kaya pala nagmamadali si Ramon na ipakilala si Clarice at ang sanggol nito. Kailangan nila ng isang tunay na tagapagmana upang mapanatili ang kanilang hawak sa bahay at sa pera ng kanyang ama bago malaman ni Marissa ang katotohanan. Sila ang mga magnanakaw, hindi ako. Bulong ni Marissa. Ang kanyang boses ay puno ng tapang na matagal nang nawala sa kanya. Eksakto, Marissa. Sa tulo ng mga dokumentong ito, maari nating bawiin ang bahay at patunay ang wala silang legal na karapatan na paalisin ka. Sabi ni Ate Ramos, nang may tiwala sa sarili. Nakahinga ng maluwag si Marissa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang hustisya ay unti-unting kumikiling sa kanyang panig. Nagpasalamat sila sa abogado at naghanda na silang umuwi ni Tita Elena upang ihanda ang kanilang mga susunod na hakbang. Ngunit nang lumabas sila ng gusali, biglang dinaluhong ng panginginig ang hawak na telepono ni Marissa. Isang mensahe mula sa isang kapwa-guro sa San Jose School ang dumating. Pinuksan niya ito at doon ay tumambad ang isang larawan. Nakangiti si Ramon at si Clarice habang hawak ang mga paint roller sa loob ng kanyang lumang silid-tulugan. Ang kanyang mga gamit sa pagtuturo na naiwan ay nakatambak sa isang tabi na parang basura habang ang silid ay pinipintahan na ng kulay rosas para sa darating na sanggol. May kasasa itong maikling mensahe, Marissa, pasensya na. Ngunit pininturahan na nila ang kwarto mo para sa anak ni Clarice. Sinabi ni Ramon sa buong eskwelahan na hinding-hindi ka nababalik dahil sa kasalanan mo. Lumipas ang 3 buwan. Ang tiyan ni Marissa ay kapansin-pansin na ang paglaki sa kanyang 5 buwan ng pagbubuntis. Sa kabila ng bigat ng kanyang katawan, nakasumpong siya ng panandaliang sikat ng araw sa tahimik na sakahan ni Tita Elena sa Bacolod. Tumutulong siya sa pag-aayos ng mga dokumento sa bukid at sa pagluluto ng mga simpleng pagkain. Ngunit ang kapayapaang yon ay tila isang panaginip lamang na mabilis na naglaho isang hapon. Isang marangyang itim na sasakyan na may plakang nagmula sa Iloilo ang pumarada sa labas ng gate ng sakahan malapit sa matatayog na puno ng tubo. 2 lalaki na nakasuot ng maitim na jacket at may matitigas na mukha ang bumaba. Dire-diretso silang naglakad patungo sa pinto ng bahay nang walang pasabi. Sino kayo at anong kailangan ninyo? Matapang na harang ni Tita Elena habang hawak ang isang matalim na itak na ginagamit sa pagtabas ng tubo. Nasaan si Marissa de los Reyes? Tanong ng isa sa mga lalaki, ang boses ay puno ng otoridad at pananakot. Kami ay mga pribadong investigador na ipinadala ni G. Ramon de los Reyes. May hawak kaming ulat na nagtatago rito ang isang magnanakaw ng pondo ng paaralan.
Kung hindi ninyo siya ilalabas, maaari kayong madamay sa kasong obstruction of justice, Aling Elena. Narinig ni Marissa ang lahat mula sa loob ng silid. Nang inig ang kanyang mga kamay, at sa isang saglit ang lumang takot ay muling nagtangkang sumakop sa kanyang puso. Ngunit nang makita niya ang kanyang matandang di na nakatayo ng mag-isa upang protektahan siya, may kung anong lakas ang sumabog sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang takot na Marissa na tumakas mula sa Iloilo 3 buwan na ang nakakaraan. Siya ay isa ng ina na handang pumatay para sa kanyang pamilya. Huminga ng malalim si Marissa, hinaplos ang kanyang tiyan at buong tapang na lumabas sa pintuan. Inilabas niya ang kanyang smartphone at agad na itinutok ang camera sa mukha ng 2 lalaki. I-record ninyo ang bawat sasabihin ninyo. Malamig na utos ni Marissa habang nagsisimulang kumuha ng video. Naka-livestream ito sa aking social media account ngayon din. Pumasok kayo sa isang pribadong ari-arian nang walang pahintulot at nagbabanta kayo sa isang matandang babae gamit ang pekeng autoridad. Tatawagan ko ang barangay Tanod at ang mga pulis ng Bacolod sa loob ng 3 segundo kung hindi kayo aalis sa lupang ito. Nagulat ang 2 lalaki sa biglaang reaksyon ni Marissa. Hindi nila inaasahan na ang isang gurong kilala sa pagiging mahinhin ay haharap sa kanila ng may ganitong uri ng tapang. Huwag mong daanin sa pananakot ang batas, Marissa. Depensa ng isa sa mga lalaki, ngunit bahagyang umatras upang umiwas sa kamera. Gusto lang ni G. Ramon na pirmahan mo ang mga dokumento ng eskwelahan. Nakakagulo na si Clarice sa opisina dahil sa audit at kailangan ni Ramon na matapos ito sa lalong madaling panahon. Nakuha ni Marissa ang mahalagang impormasyon. Nakakagulo na sina Ramon at Clarice. Ang audit ay malapit na magbunyag ng kanilang mga kasalanan at desperado na silang mahanap siya upang maging scapegoat. Sabihin mo kay Ramon hinding-hindi niya makukuha ang pirma ko. At sa susunod na magpadala pa siya ng mga aso niya rito sa kulungan, kayo didiretso. Mariing sabi ni Marissa. Sa tindi ng tapang ni Marissa at sa takot na dumating ang mga opisyal ng barangay na tinawagan na ni Tita Elena, walang nagawa ang 2 lalaki, kundi ang bumalik sa kanilang sasakyan at mabilis na umalis na nag-iwan ng makapal na alikabok sa daan. Nang mawala ang sasakyan, napaupo si Marissa sa hagdanan ng bahay, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng paglaban. Hindi na ako pwedeng magtago lang dito, tita, sabi ni Marissa habang nakatingin sa kanyang di. Kung mananatili akong passive, hinding-hindi nila ako titigilan. Nang gabing yon, binuksan ni Marissa ang kanyang laptop. Gamit ang isang hindi pamilyar na email address, nagpadala siya ng isang maikling mensahe direkta sa personal na email ni Clarice. Alam niyang ito ang unang bato na gigiba sa kaharian ng mga De Los Reyes. Ang email ay naglalaman lamang ng isang maikling tanong. Clarice, sa tingin mo ba ay talaga nang pinoprotektahan ka ni Ramon o naghahanda lang siya ng isang mabilis na pagtakas? Patungong Manila na ang tanging kasama ay ang sarili niya. Sa tahimik na gabi ng Bacolod, ang liwanag mula sa screen ng laptop ni Marissa ay nagbibigay ng kakaibang anino sa kanyang mukha. Kasama niya si Ate Ramos na seryosong sinusuri ang mga digital na dokumento na nakuha ng kanyang mga contact sa bangko na dating kaibigan ng kanyang ama. Ito na ang hinahanap natin, Marissa. Turo ni Ate Ramos sa isang listahan ng mga bank transactions. Isang lihim na bank account sa Manila sa ilalim ng pangalang Patricia Santos. Sa loob ng nakalipas na 2 taon, milyon-milyong piso mula sa pondo ng San Jose School ang unti-unting inililipat ni Ramon sa account na ito. At ang masakit pa rito, ang babaeng nakapangalan dito ay isang kilalang modelong nakarehistro bilang kasintahan ni Ramon sa Manila. Napakapit si Marissa sa gilid ng mesa. Ang pait ng pagtataksil ay muling gumuhit sa kanyang puso, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong lamig ng determinasyon. Hindi lang siya ang niloloko ni Ramon. Niloloko rin nito si Clarice, ang babaeng naging dahilan ng pagkasira ng kanyang pamilya. Mayroon din akong mga email mula sa mga magulang ng mga estudyante,
dagdag ni Marissa habang ipinapakita ang mga larawan ng resibo ng matrikula. Nagbayad sila ng cash direkta kay Clarice. Narito ang lagda ni Clarice sa mga resibong ito, ngunit ang mga perang ito ay hindi kailanman pumasok sa opisyal na sistema ng eskwelahan. Ginamit sila ni Ramon, ngunit si Clarice ang pumirma sa krimen. Si Clarice ang maiwan sa harap ng bitayan kapag sumabog ang audit, habang si Ramon ay lilipad patungong Manila kasama ang bago niyang babae at ang pera. Pagtatapos ni Ate Ramos ng may mapait na ngiti. Napakalupit ng asawa mo, Marissa. Kung gayon, ibibigay ko kay Clarice ang katotohanan, sabi ni Marissa. Inihanda ni Marissa ang isang digital na pakete. Nilalaman nito ang kopya ng mga pekeng resibo na may lagda ni Clarice, ang listahan ng mga bank transfers ni Ramon patungo sa kanyang babae sa Manila at ang mga dokumento ng pag-ampun kay Ramon na nagpapatunay na wala silang legal na hawak sa bahay sa Iloilo. Hindi ito ipinadala ni Marissa sa board ng paaralan o sa mga pulis. Ipinadala niya ito nang gagaling sa isang hindi kilalang nagpadala direkta at pribado sa lamesa ni Clarice sa opisina ng eskwelahan. Kinabukasan sa opisina ng pananalapi ng San Jose School sa Iloilo si Clarice ay balisa. Ang patuloy na audit ng Board of Trustees ay tila isang tali na unting sumasakal sa kanyang leeg. Si Ramon ay laging abala at hindi na siya kinakausap ng maayos, palaging sinasabing, inaayos ko na ang lahat. Isang janitor ang pumasok at nag-iwan ng isang brown na sobre sa ibabaw ng kanyang lamesa. Mula sa courier, ma'am, walang pangalan ng nagpadala. Nagtatakang binuksan ni Clarice ang sobre. Nang makita niya ang mga dokumento sa loob, unting nawala ng kulay ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binabasa ang bank statement sa Manila sa ilalim ng pangalan ng ibang babae kung saan nakasulat ang petsa ng mga transfer na tumutugma sa maaraw na sinabihan siya ni Ramon na itabi ang pera para sa kanilang hinaharap. Napatingin si Clarice sa kanyang sariling lagda sa mga peking resibo ng paaralan. Napagtanto niya ang katotohanan, gagamitin lang siya ni Ramon bilang taming pansalag. Siya ang makukilong habang si Ramon ay magpapasasa sa pera kasama ang ibang babae sa Manila. Ang takot at galit ay sumabog sa dibdib ni Clarice. Sa Bacolod habang nagdidilig ng mga halaman si Marissa sa tapat ng bahay ni Tita Elena, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang numero mula sa landline ng opisina ng San Jose School ang nakasulat sa screen. Huminga ng malalim si Marissa at sinagot ang tawag. Nanatili siyang tahimik, naghihintay. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang mabilis at nanginginig na hininga ni Clarice. Sa pamamagitan ng isang mahinang bulong na puno ng takot at galit, nagsalita ito. Marissa, anong kailangan mo sa akin? Sa loob ng makasaysayang simbahan ng Molo sa Iloilo, ang malamig na semento at ang liwanag ng mga kandila ay nagbibigay ng isang misteryosong katahimikan. Si Marissa na nasa kanyang ikapitong buwan ng pagbubuntis ay nakaupo sa isa sa mga mahahabang upuang kahoy sa likod. Ang kanyang bawat paghinga ay may kasamang bigat, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas habang nakatingin sa dambana. Ilang sandali pa, isang pamilyar na gulat na hakbang ang narinig niya mula sa pinto. Si Clarice ay pumasok na may suot na malaking salamin at bandana upang itago ang kanyang mukha. Halatang balisa ito at panayang lingon sa paligid. Bago mabilis na umupo sa tabi ni Marissa. Nandito na ako! Bulong ni Clarice, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Sabihin mo sa akin, Marissa, paano mo nakuha ang mga dokumentong yon? Ano ba, talagang balak mo sa akin? Ipapapulis mo ba ako? Tumingin sa kanya si Marissa ng may kalmado ngunit makapangyarihang autoridad. Hindi ako ang papatay sa iyo, Clarice. Si Ramon ang gumagawa niyan. Sa oras na matapos ang audit, ikaw ang maiiwan sa likod ng mga rehas, habang siya ay nagpapakasaya sa Manila, kasama ang ibang babae gamit ang perang ninakaw ninyo. Nayak si Clarice at napatakip ng kanyang muka. Hindi ko kinusto ito. Pinilit lang ako ni Ramon. Sinabi niya na para ito sa hinaharap namin.
Muwit na yun, alam ko nang niloloko niya lang ako. Kung gusto mo iligtas ang sarili mo, kailangan mong makipagtulungan sa akin, sabi ni Marissa habang nakatingin sa tiyan ni Clarice na hindi man lang lumalaki. At simulan mo sa pagsasabi ng totoo. Nasaan ang sanggol na ipinagmamalaki ninyo ni Doña Lydia? Huminga ng malalim si Clarice na puno ng matinding kahihiyan ng kanyang muka habang inilalabas ang katotohanang matagal nilang inilihim. Hindi ako buntis, Marissa, pag-amin ni Clarice sa isang mahinang bulong. Huwad ang buong pagbubuntis ko. Isang plano lang ito ni Ramon. Alam niyang desperado si Doña Lydia na magkaroon ng biological na apo upang hindi mapunta ang ari-arian sa'yo? Ginamit namin ang peking ultrasound at metar mga medical na dokumento upang pilitin si Tita Lydia na ilipat agad ang titulo ng bahay kay Ramon bago matapos ang audit. Kapag nailipat na ang titulo, ibebenta ni Ramon ang bahay. Ibibintang sa iyo ang lahat ng nakaw na pera at tatakas na siya. Tila biniyak ang puso ni Marissa sa tindi ng kasama ang natuklasan niya. Ang pamilyang De Los Reyes ay handang gumawa ng ganito kalaking dumi upang mapanatili ang kanilang wad na yaman at itapon siya sa putikan. Inilabas ni Clarice ang isang maliit na itim na flash drive mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilagay ito sa palad ni Marissa. Nandiyan ang lahat ng patunay, sabi ni Clarice nang nginginig ang kanyang mga labi. Lihim kong inirecord ang mga huling pag-uusap namin ni Ramon sa opisina. Naroon ang pag-amin niya na siya ang pumeke ng lagda mo sa mga tseke at kung paano kanya balak i-frame up sa oras na dumating ang mga pulis. Mayroon ding mga dokumento ng paglilipat ng pondo sa kanyang account sa Manila. Marissa, pakiusap, tulungan mo akong wag makulong. Sasabihin ko ang lahat sa korte laban kay Ramon, basta huwag mo lang akong pabayaan. Maingat na itinago ni Marissa ang flash drive sa loob ng kanyang bulsa. Tiningnan niya si Clarice nang walang galit kundi may kaunting awa. Manatili ka sa opisina at kumilos ng normal. Huwag mo ipapakita kay Ramon na alam mo na ang katotohanan hanggang sa dumating ang takdang oras. Tumayo si Marissa upang umalis sa simbahan sa pamamagitan ng gilid ng pinto patungo sa sacristy upang maiwasan ang anumang pansin. Ngunit bago pa man niya maitulak ang mabigat na pinto ng simbahan, isang pamilyar at malamig na boses ang narinig niya mula sa labas ng patio ng simbahan. Nandito ang kotse ni Clarice sa labas. Sigurado akong pumasok siya sa loob. Hanapin ninyo siya mabilis. Utos ni Ramon sa kanyang mga tauhan habang papasok sa gilid ng pintuan ng simbahan. Mabilis na lumusot si Marissa sa makitid na pinto ng sakristya. Bago pa man makapasok si Ramon at ang kanyang mga tauhan sa bulwagan ng simbahan. Sa tulong ng isang matandang sakristan na nakakakilala sa kanya bilang isang respetadong guro, dinala siya nito sa isang lihim na daanan sa likod ng kumbento. Doon mabilis siyang sumakay ng tricycle patungo sa ligtas na bahay na inihanda ni Ate Ramos sa Jaro, Iloilo. Nang makarating siya sa bahay, agad niyang isinaksak ang flash drive sa laptop ni Ate Ramos. Sabay nilang pinakinggan ang mga file ng audio na inirecord ni Clarice. Huwag mong isipin ang tungkol kay Marissa. Ang boses ni Ramon sa recording ay malinaw, puno ng lamig at walang kahit kaanting konsensya. Wala siyang alam. Sa oras na dumating ang mga auditor ng board, lahat ng dokumento ng pautang at mga check ay may pirma niya. Siya ang haharap sa board at sa pulisya habang tayo ay paalis na patungong Manila gamit ang bagong pangalan at ang pera. Napakuyom ang mga palad ni Ate Ramos sa narinig. Napakalaking ebidensya nito, Marissa. Ito ang magliligtas sa iyo mula sa anumang kriminal na pananagutan. Ngunit kailangan natin ng tulong ng board upang hindi ka maunahan ni Ramon sa pagtakas. Tumango si Marissa. Kailangan nating kontakin si G. Almeida. Si G. Almeida ang chairman ng Board of Trustees ng San Jose School at isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ng kanyang yumaong ama na si Nesta. Nung gabi yon, nagkaayos ng lihim na pagpupulong si Marissa at si Ate Ramos kasama ang matandang chairman sa isang pribadong silid sa isang hotel sa Iloilo.
Nang makita ni G. Almeida si Marissa na nasa ikawalong buwan na ng pagbubuntis, agad na napuno ng awa ang kanyang mga mata. Ngunit nang marinig niya ang mga audio recordings at makita ang mga pekeng dokumento ng pautang ang awa, yon ay mabilis na napalitan ng matinding galit. Hindi ko akalain na kayang gawin ito ng pamilya de los Reyes sa anak ng taong tumulong sa kanila noong bago pa lang ang eskwelahang ito. Galit na sabi ni G. Almeida habang hinahampas ang mesa. Si Nestor ang nagpondo sa unang gusali ng San Jose School, Marissa. Hindi ko hahayaang sirain ang ampon ni Lydia ang anak ng kaibigan ko. Ano po ang balak ninyong gawin, G. Almeida? Tanong ni Marissa. Magpapatawag ako ng isang espesyal na pagpupulong ng buong Board of Trustees bukas ng umaga sa eskwelahan. Sagot ng chairman ng may determinasyon. Sasabihan ko si Ramon at ang kanyang ina na ang pulong na ito ay para sa formal na paglilipat ng mga ari-ariya ng eskwelahan at ang pagpirma ng huling dokumento laban sa iyo. Sigurado akong darating silang dalawa ng mabilis. Darating din ako kasama si Ate Ramos at si Clarice, sabi ni Marissa. Matapos ang pulong, bumalik si Marissa sa kanyang pansamantalang tinutuluyan upang magpahinga at ihanda ang kanyang sarili para sa bukas. Kinuha niya ang kanyang lumang uniforme ng guro na itinago ni Tita Elena para sa kanya maayos niya itong pinlansa. Ito ang uniformeng naging saksi sa kanyang sipag. At ito rin ang gagamitin niya sa pagbawi ng kanyang dignidad. Ngunit habang isinasabit niya ang uniforme, biglang nyanig ng isang matalim na sakit ang kanyang puson. Napahawak si Marissa sa likod ng upuan, napapikit sa tinde ng bigla ang kirot, ang kanyang unang kontraksyon. Napatingin si Marissa sa kanyang tiyan na matigas na matigas. 8 buwan pa lamang ang kanyang pagbubuntis, at alam niyang hindi pa ito ang tamang oras para sa panganganak. Huminga siya ng malalim, dahan-dahang umupo sa kama at hinaplos ang kanyang tiyan habang pinipigil ang sakit. Konting tiis na lang, anak, bulong niya sa kanyang sanggol habang may luha sa kanyang mga mata. Bukas ay matatapos na ang lahat ng pagdurusa natin. Tulungan mo si nanay na lumaban bukas. Ang silid pulungan ng San Jose School ay tahimik at formal. Sa gitna ng mahabang lamesang gawa sa mahogany, nakaupo ang mga miyembro ng Board of Trustees sa pamumuno ni G. Almeida. Si Ramon, na nakasuot ng isang mamahaling barong Tagalog, ay may niti sa kanyang mga labi habang inaayos ang kanyang mga papel. Katabi niya ang kanyang ina, si Doña Lydia, na tuwid ang upo at may hawak na abaniko, tila naghihintay ng isang malaking tagumpay. Mga kasapi ng lupon, panimula ni Ramon ang kanyang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Ikinalulungkot kong iulat na batay sa huling pagsusuri sa pananalapi ng paaralan na patunayan namin na ang aking asawang si Marissa de los Reyes ang direktang kumuha ng pondo. Narito ang mga tseke at resibo na may lagda niya. Dahil dito, formal na nating ibibigay ang kaso sa mga pulis upang maprotektahan ang pangalan ng ating paaralan. Tumango si Doña Lydia nang may pagmamalaki. Napakasakit para sa aming pamilya na malaman na ang babaeng pinatira namin sa aming bahay ay magnanakaw pala. Ngunit kailangan naming gawin ang tama. Ngunit bago pa man makasagot si G. Almeida, ang malalaking pinto ng silid pulungan ay biglang bumukas ng malawak. Ang lahat ng tao sa silid ay napalingon. Doon nakatayo si Marissa. Nakasuot siya ng kanyang asul na uniforme, nang guro ang uniformeng sumisimbolo sa kanyang labin, 2 taon ng tapat na serbisyo. Ang kanyang tiyan na nasa 8 buwan na ng pagbubuntis ay kitang-kita, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at walang bakas ng takot. Kasulod niya si Ate Ramos at 2 pulis na nakauniforme. Napatayo si Doña Lydia sa gulat habang si Ramon ay biglang nabitawan ng kanyang panulat. Anong ginagawa ng magnanakaw na yan dito? Galit na sigaw ni Doña Lydia habang itinuturo si Marissa gamit ang kanyang abaniko. G. Almeida, bakit ninyo hinahayaang pumasok ang babaeng yan dito? Maupo kayo, Lydia.
Malamig na utos ni G. Almeda. Hinayaan ko siyang pumasok dahil siya ang may-ari ng katotohanan. Hakbang-hakbang na lumapit si Marissa sa lamesa. Tiningnan niya si Ramon ng diretso sa mga mata. Narito ako para ibigay sa inyo ang tunay na ulat ng pananalapi, Ramon. Mabilis na lumapit si Ate Ramos at isinaksak ang isang flash drive sa computer na nakakonect sa malaking projector ng silid. Isang audio file ang agad na nag-play at ang boses ni Ramon ay umalingaw-ngaw sa buong silid pulungan. Walang alam si Marissa. Pagdating ng audit, lahat ng pirma ay sa kanya. Siya ang haharap sa board at sa pulisya. Habang tayo ay paalis na patungong Manila, nanginig ang buong katawan ni Ramon. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay at ang mga butil ng pawis ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang no. Peke yan? Sinisiraan lang nila ako? Gawa-gawa lang ng kung sino ang boses na yan? Sigaw ni Ramon habang sinusubukang abutin ng laptop upang patayin ito. Ngunit bago pa niya magawa, iyon ang pinto ay muling bumukas at pumasok si Clarice. Maputla siya, walang suot na pampaganda at may mga luha sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa harap ng board at yumuko. Hindi po peke ang audio na yan, panimula ni Clarice, ang kanyang boses ay nanginghinig ngunit malinaw. Si Ramon ang nagplano ng lahat. Siya ang pumilit sa aking gumawa ng mga peking resibo at gamitin ang mga pirma ni Marissa na matagal na niyang pinag-aral ang gayahin sa bahay nila. Ginawa ko po yon dahil natatakot ako sa kanya. Clarice, ano bang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Ramon habang ang kanyang ina ay tila hihimatay na sa gulat. At mayroon pa po akong gustong aminin kay Doña Lydia, pagpapatuloy ni Clarice. Lumingon siya sa matandang babae na nakatitig sa kanya ng may galit. Hindi po ako buntis, Doña Lydia. Wad ang buong pagbubuntis ko. Isang plano lang ito ni Ramon upang pilitin kayong ilipat ang titulo ng bahay sa kanya bago pa man sumabog ang audit na ito. Niloko niya tayong dalawa. Ano, halos mawalan ng boses si Doña Lydia. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang nakatingin kay Ramon na tila isang stranger ang kanyang nakikita. Inilabas ni Ate Ramos ang mga dokumento mula sa kanyang bag at ipinakita ang mga ito sa mga miyembro ng board. Narito ang opisyal na adoption decree mula sa Pavia, Iloilo. Si Ramon ay hindi biological na anak ng pamilya de los Reyes. At narito ang huling habilin at kasunduan ng trust fund na nilagdaan ng yumaong ama ni Marissa, si Nestor de los Reyes. Tumingin si Ate Ramos kay Doña Lydia na nanginginig na sa kanyang upuan. Ayon sa batas at sa kasunduang ito, dahil walang biological na anak si Lydia, at dahil si Marissa ay kasalukuyang buntis at may dalang biological na tagapagmana ng pamilya, ang buong ari-ariya ng bahay at lupa sa Iloilo ay ganap at legal na pag-aari ni Marissa de los Reyes. Wala kayong karapatang paalisin siya. Sa katunayan kayo, ang walang karapatang manatili roon matapos ninyo siyang saktan at itapon. Ang mga miyembro ng board ay nagsimulang magbulungan. Ang kahihiyang kinatatakutan ni Doña Lydia sa buong buhay niya ay nangyari ngayon sa harap ng mga pinakarespetadong tao sa lungsod ng Iloilo sa pamamagitan ng kanyang sariling ampon na anak. Nang makita ni Ramon na sarado na ang lahat ng pinto para sa kanya, nawala na siya ng kontrol sa kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay napuno ng galit at desperasyon. Tumingin siya kay Marissa ng may matinding poot. Ikaw ang sumira sa buhay ko. Sigaw ni Ramon sabay dinaluhong si Marissa upang saktan ito. Ngunit bago pa man niya madampian ng kamay ang asawa, mabilis siyang hinarang at pinatumba ng 2 pulis sa sahig. Narinig ang tunog ng pagkalas ng mga posas habang dahan-dahang ikinakabit ang mga ito sa mga kamay ni Ramon. Si Doña Lydia naman ay tuluyang nawalan ng malay at napasandal sa kanyang upuan habang tinatawag ng mga katulong ang ambulans. Tumingin si Marissa kay Ramon na ngayon ay nakadapa sa sahig umiiyak at nagmamakaawa. Doon niya naramdaman ang tunay na kalayaan. Ang 12 taon ng kanyang pagdurusa ay natapos na. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, biglang nakaramdam si Marissa ng isang matinding kirot sa kanyang puson. Mas matindi ito kaysa sa naramdaman niya kagabi. Napakapit siya sa lamesa, napasigaw ng bahagya.
Isang mainit na likido ang biglang dumaloy pababa sa kanyang mga binti na nag-iwan ng basang marka sa sahig ng silid-pulungan. "Marisa!" sigaw ni Ate Ramos habang mabilis siyang inaalalayan. "Ate Ramos, ang tubig ko!" Bulong ni Marisa, ang kanyang mukha ay napuno ng pawis at sakit. "Manganganak na ako!" Mabilis na dinala si Marisa sa pinakamalapit na ospital sa Iloilo habang nararamdaman ang matitinding contraction na tila bumibiyak sa kanyang katawan. Sa loob ng emergency room, hawak-hawak ni Tita Elena ang kanyang kamay ng napakahigpit habang ang mga nurse at doktor ay nagmamadaling ihanda ang silid panganakan. "Laban, Marisa, para sa anak mo," bulong ni Tita Elena na may luha sa mga mata habang pinupunasan ng pawis sa noo ni Marisa. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan dahil sa sunod-sunod na gira ng emosyon, nag-ipon si Marisa ng huling lakas. Narinig niya ang kanyang sariling hiyaw ng sakit na sinunda ng isang mahaba at malakas na iyak ng sanggol na tila pumuno sa buong silid panganakan. "Isang malusog na sanggol na babae, Marisa," nakangiting sabi ng doktor habang inilalagay ang maliit at madulas na sanggol sa ibabaw ng dibdib ni Marisa. Nang maramdaman ni Marisa ang balat ng kanyang anak sa kanyang dibdib, ang lahat ng sakit, kahihiyan at pagdurusa sa nakalipas na 12 taon ay tila naglaho na parang abo. Umiyak siya ng walang tunog, yakap-yakap ang kanyang anak na pinangalanan niyang Esperanza na ang ibig sabihin ay pag-asa. 2 linggo matapos ang kanyang panganganak, bumalik si Marisa sa bahay sa Iloilo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang katulong na pumasok sa pamamagitan ng gilid ng pinto. Pumasok siya sa malaking bakal na gate bilang nag-iisang legal na may-ari ng buondor ari-arian. Kasama niya si Ate Ramos at 2 opisyal ng barangay upang ipatupad ang utos ng korte. Sa loob ng malaking sala, nakita niya si Doña Lydia, ang matandang babae na dating napakayabang at laging may hawak na abaniko ay nakaupo sa tabi ng mga karton na puno ng mga mamahaling porselana at damit. Mukha na siyang matanda, kulubot ang balat at wala ng kahit kaunting kislap sa kanyang mga mata. Si Ramon ay kasalukuyang nakakulong sa provincial jail habang hinihintay ang paglilitis sa kasong estafa at forgery. Samantalang si Clarice naman ay sumailalim sa state witness protection upang makaiwas sa pagkakakulong. Tumingin si Doña Lydia kay Marisa nang may matinding takot at kahihiyan-hiya. Natatakot siya na kaladkarin siya ni Marisa palabas ng bahay tulad ng ginawa niya rito noong gabi ng kanyang kaarawan. "Marisa?" Bulong ng matanda, nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatingin sa sanggol na hawak ni Marisa. "Saan? Saan ako pupunta? Wala na akong pera dahil kinuha ng mga abogado para kay Ramon. Huwag mo akong itapon sa kalsada." Tiningnan ni Marisa ang kanyang biyenan. Sa loob ng 12 taon, nakatikim siya ng walang katapusang pang-aapi mula sa babaeng ito. Ngunit nang makita niya ang kalagayan nito ngayon, walang galit na sumabog sa kanyang puso. Ang galit ay para lamang sa mga taong may kapangyarihang saktan ka pa. Si Doña Lydia ay isa na lamang natutuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. "Hindi ko kayo itatapon sa kalsada, Doña Lydia." Malamig, ngunit may dignidad na sabi ni Marisa. "Hindi ako katulad ninyo. Ayon sa kasunduan ng tatay ko na si Nestor, maaali kayong manatili sa maliit na rest house sa likod ng bahay habang kayo ay nabubuhay. Bibigyan ko kayo ng sapat na pagkain at gamot para mabuhay ng may dignidad." Namilog ang mga mata ng matanda sa gulat at bigla itong napaiyak habang napaluhod sa harap ni Marisa. "Salamat, Marisa. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Patawarin mo ako." "Maari kayong manatili roon," pagpapatuloy ni Marisa habang iniiwas ang kanyang tingin. "Ngunit ang bahay na ito, ang aking anak at ang aking buhay ay hindi ninyo na kailanman hahawakan o lalapitan. May ranhang nakatayo na sa pagitan natin." Lumakad si Marisa patungo sa lumang silid-aralan ng kanyang ama sa 2 palapag. Pinuksan niya ang bintana
at pinapasok ang sariwang hangin at sikat ng araw na matagal nang hindi nakakapasok sa bahay na iyon. Niyakap niya si Esperanza ng mahigpit habang tinitingnan ang hardin sa ibaba. Ang mga maleta at gamit ni Doña Lydia ay unti-unting inililipat sa maliit na rest house sa likod, habang ang pangunahing bahay ay tuluyan ng nalinis mula sa madilim na anino ng pamilya de los Reyes. Ligtas na tayo, anak. Bulong ni Marissa sa natutulog na sanggol. Dito tayo magsisimula ng bagong buhay na malinis at puno ng pagmamahal. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang malaking bahay na dating puno ng lamig, lihim at kalungkutan ay muling nabuhay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ingay na naririnig sa buong bakuran ay hindi na mula sa mga marangyang tsupe o handaan ni Doña Lydia, kundi mula sa tawanan at kanta ng mga bata sa komunidad. Ginawa ni Marissa ang unang palapag ng bahay bilang isang maliit na learning center na pinangalanan niyang Nestor's Corner bilang pagpupugay sa kanyang yumaong ama. Dito, libreng nag-aaral, magbasa at magsulat ang mga mahihirap na bata sa kanilang barangay pagkatapos ng kanilang klase sa pampublikong paaralan. Si Tita Elena naman ay masayang naghahanda ng mga merendang saging na saba at juice para sa mga bata tuwing hapon. Nanay. Isang maliit at malambing na boses ang narinig ni Marissa mula sa damuhan sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Napalingon si Marissa at napangiti ng malawak. Si Esperanza, na isang taong gulang na ngayon, ay dahan-dahang naglalakad gamit ang kanyang maliliit na paa patungo sa kanya. Nang marating ng bata ang kanyang mga bisig, mabilis niya itong binuhat at hinalikan sa pisingi. Ang marinig ang salitang, "Nanay!" mula sa labi ng kanyang anak ay ang pinakamalaking gantimpala na ibinigay sa kanya ng buhay pagkatapos ang lahat ng bagyo. Bago matapos ang hapon, pumasok si Marissa sa kanyang silid-aklatan upang ayusin ang mga gamit sa kanyang mesa. Doon nakita niya ang isang puting sobre na may selyo mula sa Iloilo Provincial Jail. Isang sulat mula kay Ramon. Binuksan niya ito at pinasa ng tahimik. Sa sulat, humihingi si Ramon ng tawad sa lahat ng kanyang kasalanan at nagmamakaawang payagan siyang makita si Esperanza kahit isang beses lang mula sa likod ng mga rehas. Nabanggit din niya na si Doña Lydia ay madalas siyang dalawin doon na mas mabilis na ngayong tumanda at ulyanin na dahil sa labis na lungkot sa maliit na rest house sa likod. Huminga ng malalim si Marissa. Wala na siyang nararamdamang galit o poot sa kanyang puso para kay Ramon. Ang pagpapatawad ay isang desisyon na ginawa niya para sa kanyang sariling kapayapaan at para sa hinaharap ng kanyang anak. Ngunit hindi ibig sabihin yon ay hahayaan niyang muling sirain ng nakaraan ang kanyang kasalukuyan. Tiniyak niya ang ranhang itinayo niya si Ramon ay kailangang magbayad sa batas para sa kanyang mga krimen. At si Esperanza ay lalaki ng malayo sa anino ng kanyang kasamaan. Maingat na itinabi ni Marissa ang sulat sa loob ng isang kahon sa ilalim ng kanyang mesa at inilak ito. Ito ang huling piraso ng kanyang nakaraan na tuluyan na niyang isinara. Lumabas si Marissa sa balkonahe habang kargong-kargo si Esperanza. Pinanood niya ang magandang paglubog ng araw sa Guimaras Strait kung saan ang langit ay napuno ng kulay rosas at ginto. Ang hangin ng hapon ay banayad na dumaan sa kanyang mukha na nagdadala ng amoy ng dagat at ng mga bagong simula. Hindi na siyang takot at mahinang Marissa na itinapon sa kalsada isang gabi ng ulan. Siya na ngayon si Marissa de los Reyes, isang tapat na ina, isang respetadong guro at ang nag-iisang tagapagpanatili ng marangal na pamana ng kanyang ama. Hawak ang kamay ng kanyang anak, handa na siyang harapin ang bukas ng may ngiti at ganap na kapayapaan sa puso.